Siyempre naman kaswabe, bago magtapos ang taon, kinakailangan pangmatindihan ng mga i-feature natin. So hindi lang best, kasi the best of the best. And alam ko, marami sa inyo ang naiinip kung nasa na ang all-new Nissan Patrol. Habang wala pa siya, kunin muna natin ang premium version ng full-size SUV na yun. So this one is the 2025 Infiniti QX80, which makes more than 400 horsepower, the most powerful pag i-compare natin sa mga Escalade and Navigator na mga na-review natin. Kasi ngayon, wala pa ako pang 2024 and 2025 na model. Coming from Nissan's luxury division, which is the Infiniti. And first time nga pala tayo makakapag-filming nito. What is a 7-seater? Depende kung anong trim level nila eh. Meron silang Pure, Luxury, Sensory, and Autograph. Ito yung pinakailan ng kanyang trim level. Pinanggalingan niya yung mga old thirsty na V8. Yung first generation makes 320 horsepower. Yung previous model niya umangat ng 400 horsepower. And ngayon, mas powerful ito. Pero same sila ng engine, which is the VR35DDTT. So yun yung 35 series. Yung 30 series naman dun sa Nissan 400Z. So same sila ng Patrol. Pero yun, syempre mas rugged and pang off-road yung capability. Ito naman, mas refinement ang ibinigay niya. So parang same ito katulad sa mga like the Expedition, yung premium version niya which is the Lincoln Navigator, yung Suburban which is the Cadillac Escalade, meron tayo niyan. Kung makikita mo, may meron pa tayong Tacoma, 'di ba? Meron tayong Lexus GX550 here, may Cybertruck, LC300 na bulletproof. Pag kinakailangan mo ng mga ganyang units, nandiyan lang sa pin comment below. GLS, X7, Grand Wagoneer, LC300 papunta sa isang Lexus LX600. Nasaan yun? Nagkaroon rin tayo ng review niya. Basta, ilalagay ko na lang dyan. Tsaka yung LC250, diesel and hybrid. Meron tayo niyan, yung first edition. Anyway, going back dito kaswabe, super fresh pa and mainit-init pa tong Infiniti QX80 natin kaswabe. So, newly constructed nga pala ito na body-on-frame chassis and alamin natin kung ano ang mga detalye and features. So, what are we waiting for? Suabe, let's begin. Yep, so let's start the filming kaswabe. This is your all-new key fob. Maraming natuwa. Ako lang hindi natuwa kasi ngayon ko palang nahawakan ng Infiniti. So ang mangyayari niyan, actually concealed yung mga door handles natin, pero once na nag-approach tayo, automatically magpa-pop out yung door handles natin. Parang sa Tesla rin, no? Pag binuksan mo, meron kang Infiniti na projection dito. Saan nanggagaling yan? Akala ko sa side mirror, pero nandito sa ilalim, ayun oh, yung dot na yon. Oh, nawala na. And para buksan ang ating bonnet, twice, pull mo yan. O kahit isang kamay lang, laban na. So this is your 3.5 liter twin turbo V6. Actually kaswabe, it is a petrol engine, katulad ng mga Nissan Patrol. This one makes 450 horsepower and 700 Newton meter of torque. The all-new Royal is 425 horsepower lang. Yung previous niya, 400 horsepower, 5.6 liter V8. Pero ito, mas aasahan natin, mas tipid ito sa gasolina daw ng 20%. Kasi pagdating doon sa Royal kaswabe, nasa average niya is 5.6 kilometers per liter. Pero nung ginamit ko ito, yung outgoing nasa 4 kilometers per liter. Yung best ko na yon, pero sa highway yon. Hindi siya combined. Pero ito, ang numbers niya is 8.2 kilometers per liter. Bawasan natin ng 1/4 para mas reality. Kung nasa around 7 kilometers per liter, pwede na rin. So mated nga pala ito na 9-speed automatic transmission and of course, 4-wheel drive. Ang towing capability, katulad ng previous model niya, nasa 8,500 pounds kaswabe. Bilis lang isara. Front fascia, super macho kung titingnan natin, and I like the logo. Alam ko pag binuksan natin yan, sana gumana siya, meron siyang, nasaan na yun? Ayan, meron siyang 3D animation effect sa ating emblem. Yun yung kagandahan sa kanya. And once na kanina nag-approach tayo, okay, gently nag-illuminate sila. Lagay ko na lang sa screen. Ang tawag nila rito, double arc grille. So inspired nga pala yan sa
organic elements coming from sa mga bamboo shoots. Yun yung tawag nila. Meron tayong camera dito kasi mamaya, very amazing yan. Yung view angle natin sobrang lapad. Mamaya pag-uusapan natin yan. The ground clearance naman is nasa 10 inches siya. Yung pinakamataas niya. Active grille shutters dito. Okay. And magkaiba nga pala sila sa syempre sa mga rivals niya. Para siyang may pagka Hyundai Palisade, yung style dito, this is your main headlights and you have a curtain flow of air dito for cooling ng ating brakes. Multi-elements ng LED DRL. Akala mo mga illuminated toggle switches pero hindi nga lang sequential yung mga turn signals natin. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. So moving here sa kanyang side profile, this one is longer sa isang Nissan Patrol, but the Patrol is longer than the LC300. Pag pinagtabi mo tong dalawa na to, kitang-kita yung significance sa pagkahaba ng isang QX80 natin. So functional air vents dito on your front fenders, kakaibang style. Kaya pag nakita mo to, matatanong mo talaga anong klaseng full-size SUV yan. So this is Bridgestone all-terrain tires, 275, 50, and R22. Being the autograph trim level, mas malaki to. Two-tone, multi-spoke. Bawat wheels natin kaswabe, naka-air ride suspension tayo and equip ito ng lift suspension. Pwede mong i-lower and i-lift. So pag lower nga pala, nasa 2.4 inches. Pag itataas natin is 2.8 inches naman. Pero ito yung pinakamataas niya na settings, mamaya ibababa natin yan. Hindi ko lang na ito doon Hindi ko alam kung paano ito yung bar, pero 3 bar na kasi yan kaswabe. Ang nalungkot lang ako dito kasi sa pricing niya, hindi pa siya nagkaroon ng deployable step boards. Para mas premium sana tingnan dito, di ba? Katulad nung LC250, this one, yung Lexus GX 550. Ito, deployable yan. So, blacked out yung mga A-pillar para magkaroon siya ng image na floating roof design and the autograph script dito on your dark chrome na pinaka-platform. Maganda niyan kaswabe yung rear tail bar natin na styling niya, it's cluster of LED over 300 LEDs raw ang meron dito. Pwede ka na lang magpiano dito no? So Infinity na script and the QX80. So integrated rear spoiler, your third brake light and dalawang shark fin antenna. So ganito kamacho ang rear body ng isang QX80. To open our tailgate, press this. Yeah, power tailgate. So this is the space. Wala pa ako exact numbers kaswabe. You have 120 volts here. Tapos sa ilalim, check natin. Yun, may compartment ka for another storage. Yung aso, ang ingay. So eto, to tumble down yung third row at second row seats natin. To lower and lift up our QX80. Tailgate, wala naman. Meron kang ilaw. Tapos ito, adjustable yung headrest natin. Hindi ko napapakita kaswabe pag ipa-flatten kasi it will consume time. Lock natin.
So, pasok tayo sa third row. Pero start muna natin para hindi mainit. Once na i-start, yan, that's it. So, you see the horizon and meron siyang soft music. Moving sa ating third row. And paano tayo papasok? So, captain seat, red plate na illumination, infinity. Dito yan, may ipipress tayo. Okay? Simple. Very easy. Yan. O, diba? Luwag na. Tapak tayo. And this is your third row seat. Pag-aatake natin to, yan, down mo lang dito. Medyo antay lang natin ng konti kaswabe, kaya be patient. Kung 100% yung comfort na makukuha natin sa second row seating, here in the third row, probably 80%. Isa sa pinaka-komportable ito na third row seating. I think even adults mag-e-enjoy pa rin dito, hindi lang pambata. Para mas komportable, kinakailangan angat lang natin yung headrest. Amenities na makukuha natin, hindi lang ganun karami. You have the cup holder, then USB Type-C. After that, ito nga pala, pwede natin adjust rin yung seats natin. Check this out. Yon. O, diba? At least, pwede pa natin i-consume yung space. POV galing dito sa third row seating. Wala nga lang pocket sa seats, and this is knee room ko. Ang luwag, diba? Oh, I am 5'10" and a half. Pero, ganyan yung nakukuha natin na comfort dito sa third row seating. Hindi ka nga lang tinamaan. Speakers, own climate control, grab handle. So, let's go inside the driver cockpit. Naku, ang daming detalye dito. Anyway, burgundy yung color ng interior natin. Ito yung fineflex talaga nila for the QX80. Meron naman yung itim lang raw, pero for the autograph, alam ko, very special yung kulay na to. Kapansin-pansin, iba yung speaker natin dito, yung clips. Nasa headrest siya. Sa Escalade kasi, hindi ganyan yung style. Pero ito, uniquely done. Perforated, heated, and ventilated yung seats natin. Pwedeng adjust yung tightness ng bolsters natin. Kasi 14-way power adjuster tayo. For the side bolsters, illumination ng infinity. Sa door panel, meron kang speaker, ambient lights. Kung akalain mo, kala mo illuminated yung speakers, pero may bulb dito ng ambient lights kasi even sa mga ilalim, pang ilalim natin dito, ayan o, nakikita nyo? Hindi lang dyan sa passenger natin. Napaka premium kasi yung dual setup ng monitor natin naging isang setup na lang siya. So 14.3 inches, 14.3 inches. Meron ka pang additional for the climate control monitor screen. For the drive modes, ngayon ko lang nakita na dito pala. Bakit kasi kinakailangan ilagay dito? Pwede naman dito, di ba? Around dyan or sa Mandela. Oh, nasa climate control yung drive modes. Meron pala itong sport, di ba? Standard, eco and sport. Dual climate control tayo, front and rear. Yung ating lift suspension, lower, and gusto natin iangat. Sabi ko nga sa inyo, ang ground height nito nasa 10 inches ang pinaka-todo niya. May redundancy lang dito. Again, press button ng mga gear selector natin. Reverse, neutral, drive, and manual. So, front and rear. Ito yung climate control natin. Yung default niya. Yung camera gusto kong ilabas dito kasi ang lupit ng camera dito. Ito standard to. Usually, yan yung makikita natin talaga, di ba? Yung harap. Di ba? Ito, nakikita mo? This is the Lexus. Yon. Pero may magic dyan. What's amazing about this, first in automotive industry, na meron siyang 170 degrees na front view camera. Pag pinindot natin ito, 3D pa lang siya. Okay, 3D muna tayo. Pero hindi lang parehas ng kulay, no? Kasi dynamic gray or dynamic metal yung kulay natin. Ito yung specific niya. Ito yung surprise ko sa inyo. Tanan! O, anong pinagkaiba niyan? Siyempre, Escalade, nasa harap natin. Ano yung nasa tagilid natin? Ayan, halos nakatalikod sa atin to. Or talagang, ayan o, side view talaga siya kung titingnan natin. Magkakahilera sila dun. Pero pag tinignan mo sa camera, akala mo nakaharap siya. Hindi lang dyan nagtatapos kasi pwede mo pang batakin yung angle, ang lupit. Oh,
Nakakagulat yan eh. Pero distorted nga lang yung resolution niya, hindi ganun kalinaw. Pero this one will work. Pag nasa road ka, lahat kitang-kita mo. Kahit yung LC300 na bulletproof, naka-side view yan eh. Hindi naman yan facing dito sa QX80 natin. Pero yan yung nagpaganda dyan. This is your rear mirror na nagiging digital camera, eyewear storage, panoramic sunroof natin, settings, ilaw, grab handle, suede yung mga A-pillars natin. You have a very nice dashboard with the Infinity na script. Then this is your center console. Yan, storage Type-C, meron kang dalawa, cup holders, dalawa. This is for the deep storage and cool box. Turn off. Another storage dito sa ilalim. Hindi ko lang masyadong maigalaw yung camera kaswabe. Sa infotainment system natin, this is our Apple CarPlay, Android Auto. Pag ibabalik natin sa home, you can press the Infinity. And this is for your media, music, di ba? This is your applications. So tingnan mo to ha. Interior light is for your ambient light. So sige, pakita ko sa inyo colored ambient. Yan yung mga choices. Front, rear. Hindi ko nagagalawin. Naka persimmon orange tayo. So this is your dashcam. Meron pa tayong dashcam, no? Sa harap, pwede mo i-record yan. And rear, meron kang take photo and inside camera. Kasi ito yung camera dito. Meron 1, tapos 2. Hindi ko alam ba't dalawa eh. Manibela natin to, semi-flat bottom, meron kang Infinity na script and inner stitching na burgundy to match everything. Full switch, pero hindi siya mismong pababa ganun kasi medyo pa-diagonal siya. Nagets ko yung point nila, pag nakahawak ka kasi sa manibela, hindi mo naman totally straight na pababa magaganon yan or pa-up, di ba? Naka-diagonal lang konti yan, kaya isinabay nila yung pinaka-motion. Then this one, yung naka-illuminate na orange na yan, ibig sabihin pag ginamit mo to, for the driver gauge cluster. Ito naman is for the infotainment. Pero natapos na natin tignan yan lahat. Papunta naman tayo dito sa driver gauge cluster. Ito yung selection sa baba. Yan. Tire pressure, yung navigation, yung media, blind spot monitoring, forward collision. This is the lane assist. And pag may nakita kang dot dito, pwede natin i-scroll down. Speed limit sign na pala yan. Sige. Ito for settings. Driver assistance. So, ito yung mga list niya. Cruise control, lane centering, change, lane assist, blind spot, emergency assist, and etc. Ang dami. Back natin, heads up display, pwedeng, ayan, content selection. Ayan yung makikita natin sa heads up display. Mahirap lang makita rito kaswabe kasi maliwanag, naka-on yung ilaw natin. Vehicle settings, drive mode selector, wipers, lighting, driving position, and this is the RPM and which drive mode ka. Naka-sport pala. Wala siyang drastic changes talaga. Sa settings nga pala, pwede natin baguhin yung pinaka-theme natin. The display information. So all settings, display control, display, background theme. You can go standard, kaya lang itim na itim. Hindi maganda. Live and horizon. I go for live. And the best yan kasi we have a paddle shifters. Kaya lang plastic lang yung paddle shifters natin. And automatic naman ang tilting and telescopic natin na manibela. Then ito sa other settings natin for the tailgate. And yeah, for steering assist. And this is your e-brakes, auto hold, nandyan siya. Check naman natin ang ating VIP seating. Yan, welcome sa pinaka best and most comfortable row dito sa ating QX80. So we have the panoramic sunroof and this is your lights, grab handle. Malabo no, may mga speakers ka rito. Ayun, pwede naman pala babaan yung ilaw. Anyway, hindi ko na nilagay. Ang kulang lang dito, ayan, meron kang rear pocket. Ang napansin ko, wala ka lang privacy window shades, no? Tsaka hindi lang siya soft closing or vacuum closing yung mga doors natin. Pero some other luxury full-size SUV meron.
Pero syempre, iba-iba sila talaga ng mga strength and weakness. Speaker dito, grab handle on your B-pillar. And ito yung nagsaseparate sa inyo. Kasi captain seat tayo. So, inner storage, type C, dalawa. Okay, you have a monitor dito. So, check natin kung paano. Yan, ay, ang ganda. For climate, ventilated and heated seats, seat adjustment, seat massage, meron, and settings. Anong settings yan? Okay. Yan. May kulang lang dito. Nasaan yung panoramic sunroof? Wala siya. Okay, wag na natin pilitin. Baka pumayag eh. Cup holders. Settings for your climate control, ventilation, and warm, yung blower strength, direction, on and off. So dito naman, para sa kabila, wala ka lang winglet para dito sa VIP seating natin. Ang presyo na to, almost siguro times 2.5 ng isang Nissan Patrol Royale. This is the first Infiniti QX80 here in the Philippines. Pag gusto mong kumuha nito, kontakin mo lang kami. Ilalagay ko yung information sa baba Kasuabe for refinement. As a family hauler, okay na okay to. 7-seater, malapad, maluwag, mahaba, malakas. Yun ang pwedeng ipagmalaki nito Kasuabe. Malapit ang merch nating ilabas. Maraming salamat sa Taffman Apparels. Visit our showroom anytime. On call naman ako. Pwede ko kayong samahan and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga rare finds natin ng mga automobile dito sa Pilipinas. Salamat, God bless, more power and more performance.